Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programa ang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung simpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay October 23. 8 days before the month of November, at yung pong tinatawag na Tudulos Santos or Pista Araw ng mga kaluluwa. Doon po sa amin sa probinsya, pistang so iba talaga ang dating dito naman sa atin is All Saints Day. Yung at yung pong ating mga kababayan, yung mga nagbabalak na magsiuwi, siyempre, dati kapag ako ay nauwi, minsan October 30, minsan alanganin naman sa oras, pagkatapos ang lakas pa ng ulan. Pag bumaba ka ng bus, dahil sa probinsya sa amin sa Bicol, pag November, tag-ulan po yan. Kaya kapag ako po ay nauwi, sobrang lakas ng ulan at madaling araw pa ako na dumarating doon sa bayan namin. Pagdating ko sa bahay, basa ka pa. At doon po sa ating mga kababayan, kahit saang panig naman ng ating bansa, dito sa Metro Manila, sa mga probinsya, yung pong paghahanda, hindi talaga maiwasan yan. Pero kahit papano, tayo po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay naalala ko tuloy nung pandemic, kahit piyestang patay o All Saints Day, sarado ang lahat ng uri ng sementeryo, bawal pumunta. Kaya ngayon 2025 na at tayo ay nandito pa sa ibabaw ng lupa, maging mabait na tayo. Good boy tayo, good boy. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, dadako na po tayo sa ating mga balita ngayong gabi. Ombudsman sa mga akusado sa flood control, Miss Isus Isuli, ang kinulimbat na pondo bago mag-plea bargaining. Paggamit ng 1-hour feed, hindi mandatory ayon sa DOTR. Nurse tinudas, ex-lover sinaksak ang sarili. Opisina ng DPWH sa Quezon City nasunog kahapon po ito. At yun, sinasabing mayoryang Pinoy gustong bumaba sa presyo ng pagkain batay sa Social Weather Station survey. Salpukan ng dalawang motor, Lady Judge utas. Lady Judge, ibig sabihin hukom. Sayang naman ito, Dalawang patay, sumabog sa pabrika ng paputok. At para naman sa showbiz balita, Judy, pinayuhan na hiwalayan si Raymart. Bakit naman?
Elise, inilahad kung paano gumaling. Ito ang the best. Ilis, aba. At yung balita na tila hindi naman. Jillian pinagtanggol ng tatay. Ito yung napapabalita na si Jillian Ward na di umano sumasabit kay Chavit Singson. Sophia unbuttered pa rin. Unbuttered. Oh no. Fans ni Alden malungkot sa wax picture ni Catherine. So doon po sa ating mga kaibigan, yun po ay Huwebes ng gabi, October 23. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Mayoryang Pinoy gustong bumaba presyo ng pagkain. Kahit sino naman talagang gustong bumaba ang pagkain. Wala naman naghahangad na tumaas ang pagkain basta maayos. Kaya yung pong survey nito ay talagang accurate po ito. The accuracy of the survey is acceptable. Yung tinatawag na nurse, tiyuda sa ex-lover, sinaksak ang sarili. Isang 25 taong gulang sa nursing attendant ang nasawi noon din ng pagpasaksakin ng dating kalib-en sa bahay ng mga magulang ng una nitong Martes ng hapon sa Quezon City. Kapal naman ang hapog nito, ano? Kinilala ang nasawi na si Jen Jubay, nursing attendant sa S Avenue Medical Center, habang sa nakakumpine ang suspect na si alias Alvin, 34 taong gulang, foreman residente ng Barangay Batasan Hills, Quezon City, na nagsaksak sa lieg at dibdib. Mano rin ang nito, no? Kapalaran. Nurse na nga yung kanyang asawa, pagkatapos siya ay foreman lang naman. Pagkatapos gumawa pa ng krimen na magpapabago sa kanyang kapalaran from foreman to National Bilibid Prison. Hindi ka na foreman doon, kulong ka na. Sa ulat ng pulisya sa dakong alas 3 ng imedya ng hapon, unang naganap ang krimen sa loob ng bahay sa magulang ng biktima sa Ius Compound, Alton Street ng nasabing barangay. Kita mo na, doon pa mismo sa tahanan ng biktima ng asawang nurse. Bakit kaya naman nagkaganon ang nito, kapalaran? Hindi tamang kapalaran na nagpabago sa isang foreman from foreman to National Bilibid Prison dahil napatay niya ang kanyang asawa. Ombudsman sa mga akusado sa flood control, isuli ang kinulimbat na pundo bago plea bargaining. Ito ang naging mabigat na usapan sa pagitan ni DOJ Secretary Remulla dati at saka ito pong si Senador Marcolita. Yun to doon po sa usapin ng recitation o yung pagsasauli ng mga kinulimbat. At nakikita natin dito yung gustong palabasin ni Secretary Remulla ay yung pong practicality na kung gusto mo ng plea bargaining parang yung sa no?
Doon po sa mga kaso ng 9165, tama ba yon? Republic Act 9165, or mas kilala sa tinatawag na Comprehensive Dangerous Act or 2002. Palaging nagkakaroon po doon ng tinatawag na plea bargaining. Pagdating po pala rito sa mga ghost project, pagdating din po pala rito sa graft and corruption, ay magkakaroon din po ng ganitong plea bargaining. Kung ang pira naman na mga nangulimbat na ito, kung gusto na bang ibalik ng maaga, kung makaipon po kayo ng bilyon-bilyon din para mapakinabangan na ng taong bayan, bakit hindi? Pero sana naman, ang inyong bargaining naman, ang iyong magiging kasunduan, sana hindi naman back to normal yung tao. Baka sabihin na, ibalik ko na lang ang aking ninakaw. Ibalik ko na lang sa gobyerno ang aking mga ari-arian. Basta wag nyo na akong kasuhan. Basta wag nyo na akong ibalik sa Senado sa kulungan. Basta wag nyo na akong kasuhan kung saan-saan pa. Ibabalik ko ang aking yaman sa pinakahuling sintabo ng aking kayamanan. Pinakahuling sintabo ng kanyang kayamanan, isasauli lahat. Basta wag na po siyang kasuhan. Sana wag naman pong ganun. Di ba? Kung ang inyong pagnanakaw ay aabot ng 70 years ang inyong kulong, ay baka pwede kayong pagbigyan na discounted. Ito halimbawa lang ha, discounted 50%, discounted ka. Instead na manatili ka sa loob ng bilangguan sa loob ng 70 years, ikaw ay bibigyan kita ng 50% discount. Dahil ikaw naman po ay nagsauli ng bilyong-bilyong mong ninakaw, baka pwedeng ikaw na lang ay makulong sa loob ng 35 years. Palagay nyo, payag ba kayo ng ganon? Halimbawa, ito pong si Engineer Alcantara. Di ba? Kasi siya naman ang tila nakasungkit noong malalaking bulto ng pera. Baka naman kung ikaw ay makukulong ng 70 years, baka pwedeng pagbigyan ka ng 35 years, kung 50 ka na ngayon o kaya 60, pwede ka na makalabas after 35 years o kaya 95 ka na, ay pwede ka nang palabasin. Pwede ba yon? Kasi kung sa usapin ng recitation, tama ba yon? Recitation. Parte tayo naliligaw dun sa wording ni Remulla, even di Marcolita. Dahil 95 years ka na rin, ay pwede ka nang pumunta doon sa iyong mga apo-apo. And the rest, ganun din, katulad ni Saldico at iba pang maraming nakulimbat, sa usapin ng plea bargaining, 50% discount ang yung pagkakulong. Pwede na yon. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:22 ng gabi. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, regards po natin itong ating kaibigan na si Noli Clopino Ferrer ng Public Information Office of the City of Parañaque. Okay, so malinaw po ito, yung tinatawag na plea bargaining ni Remulla. Hihintayin po natin dahil I believe na tila win-win solution ito dahil sa hirap ng gobyerno. At kung sila po ay magsauli ng pera, it's better to collect than nothing. Kasi kung kakasuhan nyo na naman ng mga yan, katakot-takot na hearing ang gagawin yan. Maaring hindi naman po yan matapos sa loob ng sinasabi ng bracket. 6 hanggang 8 buwan lamang ay maaring mayroon ng desisyon. Kayo po ba ay naniniwala? Ang inyo pong lingkod ay hindi.
dahil ang proseso ng ating batas, ang proseso ng ating hostisya dito sa Pilipinas is motion to deny, motion to delay, motion to acquit, or ano pang motion yan, bahala na kayo dyan, para tuluyan lang na i-delay yung desisyon. Kung paano na lang maabutan po yun ng 3 years, di ba? Pagdating ng 3 years bago ng ating presidente. So ano pong mangyayari kapag bago ng presidente? Labas na naman ng mga yan, di ba? Di ba Mr. Justin Trinidad ng Mayor Action Support Group? At alam niyo po, itong si Justin Trinidad ay gwapo na, bibong-bibo pa. Masipag na masipag. Yan, itong si Justin Trinidad, kasama ang kanyang boss naman, na ito pong si Sir Arman Salazar. So regards ko po kayo, buong pamunuan ng Mayor Support Group ng lungsod ng Parañaque. So yun po ang malinaw, At nakakalungkot, batid po natin na sinasabi, sabi sa balita, na yung pong opisina ng DPWH, yan po sa Quezon City, ay nasunog kahapon. At batay po sa inisyatibong ulat, di umano, ay wala naman pong naabo, wala naman na pulbos na ebidensya tungkol po doon sa sinasabi na sabit sa ghost projects, yan po sa DPWH, lalong-lalo na po yung mga dokumento. Wis ko lang dahil ang ganyang galawan, nasunog ang kabilang kalye, nasunog ang kabilang building. Wis ko lang na hindi maapektuhan yung mga ebidensya na sa kasalukuyan po ay nasa estante pa ng DPWH. Di ba kasi hindi mawawala ang expectation, hindi mawawala ang haka-haka ng taong bayan dahil sa laki ng kontrobersyal. Diyan po sa DPWH, hindi mag-iisip ang isang ordinaryong Pilipino na baka nililinis na ang mga ebidensya tungkol po sa usapin ng korupsyon. Batid po natin na matagal na ito. Di ba? Matagal na. Yung sinasabi na kapag para maligaw ang investigasyon, para kulang ang ebidensya, ay hanggat maaari sirain nyo ang ebidensya. Pero iyon, malinaw na wala naman nangyaring ganon dyan sa DPWH. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng 8:27 ng gabi dito sa ating programang Media Patrol. At ang ating namang mga nasa online, regards ko po kayo at yung pong ang ating patalastas chairman, chairman Net Radio. Parañaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalita ang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Parañaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo.
at kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netreo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma'am. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. drugfreeworld.org. Ayan, maraming salamat, Drug Free World International. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Itong sinasabi na 2 patay sumabog sa pabrika ng paputok. Paputok, ibig sabihin, ang Pasko ay sumapit. Ay, yun po ay Pasko ha, wala pa yung bagong taon. At ito po ay may nadisgrasya na ingat-ingat po tayo. Kapwa natagpo ang patay ang isang lalaki at isang babae na manggagawa habang 5 ang nasugatan ng sumabog ang umano'y kulurom na pabrika ng paputok sa barangay Partida, North Sagaray, Bulacan, ngayong Miyerkules ng umaga. Kinumpirma ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office Region 3, na hindi pa tukoy ang pangalan ng 2 lalaki na nasawi habang naisugod naman ng rescue team sa ospital ang 6 na sugatan.
Sa ulat alas 11:15 ng umaga naganap ang pagsabog at dineklarang fire out sa ganap na alas 11:50 ng umaga noong Oktubre 22. At sa impormasyong ibinahagi ng mga residente, ang pagsabog ay nagmula umano sa mga nakabilad na mitsa ng paputok na biglang sumiklab sa ang mga nakaimbak na pulbura sa loob ng paggawaan. O, kita nyo na po yan. Hindi pa dumarating ang bagong taon. May nadisgrasya na sa usapin ng paputok. O, kaya lang ano bang pinakalitis ng paputok na ito, di ba? Sa panahon ng dating presidente na si Rodrigo Duterte, ay tila totally iba na to O, kaya lang ngayon ay medyo naging maluwag. Binibigyan ng bawat barangay ng tinatawag na designated area para doon sa kung saan gaganapin ang pagsalubong ng bagong taon. Pero ang problema, sa pagpapaputok sa pagsalubong ng bagong taon, yung preparasyon doon po sa paputok ay nagsisimula na po hindi lang November, hindi lang October o kaya maging September, bagkos sila po ay maagang naghahanda para naman ibenta pagdating ng December at ganun din po sa pagsapit ng bagong taon. Hanap buhay, pero disgrasya ang inabot ng mga manggagawa at ang mabigat dito ay sinasabing kolorom yung pong pagawaan. Kapag kolorom, malamang wala pong mga benepisyong natatanggap ang mga manggagawa dito. So sana yung pong mga local government unit, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Bulacan, dyan po sa Bukawi, naalala ko tuloy, nang inyong lingkod po ay mahilig pang magpaputok. Magpaputok tuwing pagsapit ng bagong taon. Ang inyo pong lingkod ay dumarayo pa dyan sa lugar ng Bukawi, Bulacan. Dahil pil na pil natin na kapag nagsasalubong ka ng paputok, batay na rin sa kaugalian ng ating mga nakakatanda, talagang siswertihin ka kapag ikaw ay nagpaputok ng bongga-bongga at sinasabi rin ito ay nagtataboy ng mga masasamang espiritu na pwedeng magbitbit ng tawag dito, yung negatibong kapalaran pagpasok ng bagong taon. Dati po yun dati. Minsan alis tayo sa bahay madaling araw para pagdating mo doon sa Bukawi ay makabili ka kaagad ng mga paputok na gagamitin mo sa pagsalubong ng bagong taon. Batid ko na itong si Justin na mahilig itong magpaputok. Kaya lang tuwing bagong taon lamang. Pag ibang date na o ibang araw o buwan ay talagang hindi ito nagpapaputok. Itong si Justin Trinidad. Justin, sana kahit hindi bagong taon, sana mayroong kang natututukan upang ikaw ay magpaputok din kahit hindi bagong taon. Pwede ba yon? Pwede ba yon, Justin? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Yung tinatawag na salpukan ng dalawang motor, Lady Judge Otas.
Dahil sa motor judge utas, isang babaeng municipal trial court judge ang nasawi habang 4 ang sugatan ng magsalpukan ang dalawang motorsiklo sa Pinagsanghan, Cebu nitong Miyerkules ng umaga. Kinilala ang nasawing biktima na si Judge Carmila Rosario Pasquin, 41 taong gulang, presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court ng Alugo, Insan, Pinamuhayan na diniklarang dead on arrival sa Pinamuhayan District 2 Hospital matapos magtamo ng malubhang pinsala. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya dakong alas 6:45 ng umaga ay bumabagtas papuntang town proper ang dalawang motor siklo na ang isa ay minamaniho ni Mark James Kabiling, 19 na taong gulang, na may 2 angkas na sina Ronalyn Ana, 39 na taon, at Tili Lahay Bahay, 47 taong kapataga barangay Tahaw. Habang ang isang motorsiklos na Honda EDB 150 ay minamaniho ni Eric Etison Lanzares at Anyos, court processor server, na kung saan ay angkas si Pasquin. Kaya pala, no? Dahil sabi ko, bakit dalawang motor yung judge ay tinamaan. Yung po palang lady judge ay nakasakay doon po sa kanyang processor server o yung pong tagahatid ng mga order subpoena ng kanyang court, at ito po ang nangyari. Alas 6:45 ng madaling araw, sumaaga po palang binabagtas ni judge yung kalsada, no, na kung saan sa hindi inaasahan, malamang wala pong helmet itong si judge, kaya siya po ay nasawi. Sayang naman, ano? Kasi po ang isang judge, mataas na po yan, di ba? Abogado po yan, tapos yan naman po ay hukom. So in short, sayang dahil binawian ng buhay dahil sa isang aksidente. Kaya kita mo na yan, judge, nakamotor lang. Unlike dito sa Metro Manila, kapag ikaw ay judge, ang kanilang mga sasakyan ay mga government vehicle pa yan. Yung iba may magagandang sasakyan, yung mga private. Dito po yan sa Metro Manila, ang iba po ay may bodyguard pa. Ang iba po ay mga may taga-bit-bit pa ng bag o ano. Samantalang yung pong nasa probinsya, yung judge ay taga-bit, nakaangkas lang sa motor. Malayo, malayo ang kanilang takbo ng buhay. Kaysa dito sa Metro Manila, kapag judge ka, may sarili kang sasakyan, magandang bla bla bla, pero yung judge sa probinsya, yun, nakamotor lang. Sana maging all naman. Dahil siyempre judge yan, dapat medyo, kaya lang sabi nga nung boss ko dati, maging yung tatay ko, sabi niya, kapag ang isa daw pong abogado walang sariling sasakyan, kapag ang isang abogado ay ang sasakyan ay usokin o yung sinasabi nga yung ang tawag doon, bugak-bugak sa amin, tawag doon. Ibig sabihin yung patay, yung matagal bago mapaandar, tawag yan. O kaya sinasabi na ang sasakyan mo karag-karag. Kapag ikaw ang sasakyan mo daw ay karag-karag, mahina kang abogado.
Iyon ang sabi nung tatay ko at yung isa rin nating napagtrabahuhan. Sabi niya, kapag ikaw ay isang abogado, wala kang magandang sasakyan, hindi ka kukunin na abogado kasi sasabihin, mahinang abogado yan. Bakit naman? Tingnan mo ang sasakyan, karag-karag. Lungkot, ano? Kapag may makitang abogado, na ang sasakyan ay bigatin, mamahalin, Mercedes-Benz, o ano pang uring multi-million ang halaga, pag makita yan ng mga tambay, o kaya pag makita yan ng malilikot ang isip, sasabihin niyan, si attorney, napakaganda ng sasakyan. Si attorney, napakaganda ng bag. Malamang magaling na abogado yan. Iyon ang... dahil parang yung bahagi o yung kanyang gamit ay nagre-reflect din doon sa kanyang kakayanan bilang abogado. Hindi man lang inisip nung iba na kaya yung isang abogado ay hindi makabili ng matinong sasakyan dahil ang kanyang practice naman ay puro dun sa walang pera. Kawang gawa. Walang ganon. Hindi man lang sinabi na si Attorney Nazaro ay walang matinong sasakyan dahil ang kanyang hinahawakang kaso puro abono, pro bono. Di ba? Puro pro bono. Halimbawa, pag makita na itong si Attorney Ed Samaniego Pangilinan, sasabihin, karag-karag ang sasakyan, mahinang abogado. Hindi man lang naisip na kaya wala pong magandang sasakyan yan dahil ang kanyang practice naman ay puro pro bono or puro abono. Di ba? Yung paggawa lang ng pleadings, yung kliyente, wala pang may pabigay. Isipin mo, gagawa ka ng pleadings. 50 pages. Pag nag-file ka ng complaint sa prosecutor, 7 copies. Kung 50 pages times 7 copies, equal to 350 pesos na legal coupon ban. Di ba? 350, paano na yung ink niyan, di ba? Diba? Pagkatapos, itong si Ed Pangilinan, si Attorney Pangilinan, dudukot pa sa kanyang bulsa para may paprint lang yung pleadings na kanyang ginawa. Pagdating, pagpapunta doon sa court, siya pa ay mamamasahe. Diba? Wala pa siyang hinihingi sa kliyente. Dahil walang pera. Yun ang tawag doon ay puro bono. Puro abono ang abogado, kaya hindi po siya nakakakuha o nakakabili ng bigating kotse. Di ba? Kaya doon po sa ating mga kababayan naman, sana wala namang batayan kung doon sa gamit. Ang importante, nakakatulong ka sa kapwa mo. Di ba? May maganda nga ang kotse mo. Kapag maningil ka naman, paldo-paldo. Acceptance fee, 5 million. Appearance fee, 10,000. Pleading, 1,000 per page. Kung nakagawa ka ng 100 pages, dahil yung kaso mo medyo mabigat, lalong-lalo na po yung mga kaso sa civil na mula sa lulo hanggang sa lulo, yung pleading na ginagawa, kung mayaman ang iyong kliyente, umabot ng 100 pages yung pleading, times 1,000, isang pleading is 100,000 na kagad. Di ba? Ganun ang singilan ngayon. Ang sabi ni Ed, report daw siya, National Housing Expo 2025 umarangkada na. Kaya lang Sir Ed, hindi tayo nakapaghanda. Dahil tayo po ay nakaguna. Bukas Friday, kaya lang wala yata tayo bukas Sir Ed, hindi tayo nakapaghanda tungkol sa
preparasyon sa iyong report. At inuulit po natin na sana hindi ganun ang labanan. Wag na po nating ibatay na kapag ang isang abogado ay walang magandang kotse ay mahina. Baka yun po ay kaya lang kahit nasa public attorney's office yata ngayon ng abogado di ba? Malaki na ang sweldo ng mga yan kapag ikaw ay nasa public attorney's office. Kaya lang kapag ikaw ay naman ay public attorney, pagkatapos ikaw naman ay talagang abogado ng nasasakdal, sana naman attorney wag ka na masyadong paipal. Di ba? Sana naman wag namang laging ganyan na akala nyo nung mga isolated witness ay nagsisinungaling. Wala pong ganyanan, di ba? Kasi sa usapin ng isolated witness, kami naman ay tumutulong lang. Diba? Tayo ay tumutulong lamang para yung pong mga suspect sa pinagbabawal na droga ay magkaroon ng tinatawag na to ensure the dignity of evidence and of course the operation. Wala naman kami ibang hinihingi na maging maayos lamang ang pag-imbentaryo ng mga nabanggit na items. Di ba? Sana ganun lang ang labanan. Wag nyo naman kaming gisahin na akala nyo kami na ang salarin. Wag nyo naman kaming gisahin na akala nyo kami na ang main actor. Kami po ay mga singit-singit lang sa usapin ng kaso sa Republic Act 9165. Hindi po kami mga aktor diyan. Kami po ay mga singit-singit lang o kaya extra, di ba? Sana doon po sa nakaka-gets ng akin sinasabi. Lalong-lalo na po yung kung mayroon man na nanonood paminsan-minsan sa ating programa mula sa Public Attorney's Office, alam nyo naman po na pag sinabing isolated witness, alam nyo na po yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin yan ay serbisyo lang po. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at sinabi po ng ating kaibigan na si Ed Samaniego Pangilinan tungkol po sa usapin ng National Housing Expo 2025 na ito po ay ginanap dyan po sa Philippine sa Peltre, no? Diyan po sa Rojas Boulevard na kung saan dinaluhan po ito ng butihing President Ferdinand Bongbong Marcos. At diyan po sa usapin ng National Housing Expo naman, sana naman ang ating national agencies sa ilalim po ng siyempre Department of Housing and Social Department of Social Housing at iba pa, sana maging klaro naman na ang bigyan nyo po ng halaga yung pong mga kababayan natin na sa kasalukuyan ay nasa tinatawag na nasa depressed areas. Wag nyo na pong katulad ng mga sa Pag-ibig. Maraming mga bahay na Pag-ibig na ang tatas, mga kondominium, mga building na tirahan ng mayayaman. Pero ang ginamit na pera ay pera ng pera ng Pag-ibig na kung saan yung po ay pera ng mga miyembro at ng taong bayan. Samantalang yung pong mga wala talagang bahay na mga miyembro naman ng Pag-ibig, ay sila po ay yung nanatili doon sa mga dalisdisan ng ilog, dalisdisan ng sapa, dahil hindi po nila kayang kumuha ng mga hulugan mula po sa Pag-ibig. Di ba? Mayroon naman pong National Housing Authority or NHA. Dapat naman siguro na ito pong Pag-ibig at saka po itong National Housing Authority, sana maging klaro naman po kayo na yung pong pinaggagawa niyong mga housing, mga row housing,
sana pabor naman po doon sa inyong mga miyembro, pabor naman po doon sa inyong mga tagahulog monthly. Wag niyo po masyadong ipoko sa negosyo ang pera ng pag-ibig. Dahil siyempre katulad namin na naghuhulog ng pag-ibig monthly, gusto rin po namin mag-abil. Kaya lang ang problema, kapag ikaw naman po ay mag-uutang sa pag-ibig, dadaon mo po doon sa kinuha mong bahay na hindi naman po dito nakatayo sa NCR, nakatayo doon po sa mga bulubunduki ng Cavite, bulubunduki ng Laguna, maging Rizal. Pagdating ng dulo, babalik at babalik kayo rito sa Metro Manila dahil wala nga pong hanap buhay doon po sa pinatatayuan nyo na mga bahay naman. Di ba? Ang kawawang miyembro, naguhulog nung monthly amortization, naguhulog ng monthly contribution, pagdating sa dulo, yung bahay na kinuha mo, babawiin pa rin po ng pag-ibig, babawiin pa rin po ng kung anong developers yan, dahil hindi mo kaya maghulog buwan-buwan hanggang sa ito po ay tuluyan ng maiilit uli at makuha na po ng pamunuan ng pag-ibig. Masaklap o pag-ibig, pagkatapos mong ikaw ay nag-utang, nabaon ka sa utang dahil kumuha ka ng bahay, pagdating sa dulo hindi mo pala kayang ngulugan, back to zero ka. Pagkatapos yung mga nahulog mo at mga inutang mo ay hindi na kayang maibalik pa. Dagok na naman sa mga miyembro. Kaya sabi nila, dapat matuto ka rin gumisa ng sarili mong mantika. Ang bigat naman noon, parang pag-ibig lang. Ang pag-ibig, wala ko masyadong reklamo at saka GSIS. Malaki ang reklamo ko sa SSS at saka PhilHealth. Di ba? Kasi ang PhilHealth, monthly kang maghuhulog. Kung ikaw po ay nakahulog ng 20 years, pag hindi mo nagamit, pag mag-inquire ka sa kanila, sasabihin, Sir, pasalamat ka at hindi mo pa nagagamit ang iyong PhilHealth. Ibig sabihin, binigyan ka na malakas na katawan, pangangatawan ng ating Panginoon. Kaya, alin ang gusto mo? Gagamitin mo yung PhilHealth na makumpain ka na nasa emergency room ka lagi? O yung ipagsadyos mo na lang dahil ikaw ay nakatulong na sa iba, wala ka pang karamdaman o kaya wala ka pang sakit na nararanasan? Kaya lang pagdating ng ikaw ay mapunta na doon po sa tinatawag na senior citizen, na kung saan automatiko naman na ikaw ay magiging miyembro na ng PhilHealth, card dito, card doon, o ano pang card na ino-offer ng iba't ibang departamento from national level down to barangay level, even in municipality level, ay talaga naman mahihilo ka sa mga card na inaalok na libreng medical. Kaya masarap pakinggan mga programang pasok sa pandinig. Pero pagdating sa serbisyo, dapang-dapa naman. Di ba? Pinagmamalaki nila, may free health card tayo. May free card tayo para sa kalusugan. Pero pag pumunta ka sa butikan libre, pasensya ka na, wala kaming paracetamol. Paracetamol na nga lang ang nilalambing mo doon sa sinasabing butika na libre dahil may gamot ka na, may card ka. Pero yung ultimong paracetamol, yung pinaka-basic na kailangan mayroon ka, wala. Paano na po yung mas malalang sakit? Yung kailangan ng gamot, yung medical, yung paracetamol nga, wala sila. Yung pa kayang ibang gamot na mayroon ang butika?
Yun ang sinasabi natin na kapag tayo po ay magkaroon ng programa, lalong-lalo na po sa gobyerno, huwag po nating programang kuno-kuno. Huwag nating gawing programang ningas kugon lamang. Huwag nating gawing programang selfie-selfie ang dating. Bagkos yung programang siguradong makakamtan ng taong bayan, lalong-lalo na po yung mga tinatawag na nasa laylayan ng ating lipunan. Yung pong nasa laylayan ng lipunan na kung saan ito po ang tunay na dapat proteksyonan ng ating gobyerno, lokal man yung nasyonal, dahil sila po talaga nangangailangan ng tulong at sila po ay nangangailangan ng gobyerno. Hindi po ito katulad ng iba dyan. Di ba? Mayayaman, multimillionaire na mayaman talaga. So kahit walang libreng gamot yan, makakabili po sila dahil sila po ay may mga pera. Pero yung iba, di ba? Magpo-programa, wala naman palang paracetamol. Wala rin palang gamot sa botika, mas maganda, pasara na yan. Pwede ba yun? Di ba, pagmamalaki, marami tayong mga health center sa iba't ibang barangay, Luzon, Visayas at Mindanao. Di ba, sasabihin ni gobernador, sasabihin ni congressman, sasabihin ni mayor, sasabihin ni kapitan na tayo ay mayroon health center dyan. Pwede kang pumunta kung ikaw ay nilalagnat, pwede kang pumunta kung ikaw ay nag-ubobo, pwede kang pumunta kung anong nararamdaman mo upang malaman kaagad kung ano ang sakit mo. Di ba? Pagdating mo doon, naka-schedule tuwing Martes lang dito si doktor. Di ba? Anong gagawin mo? Pumunta ka ng Miyerkules. Ang doktor pala ay tuwing Martes lang dumarating. Hihintayin mo pa yan bago mag-isang linggo. Dahil sabi nga po nila, may doktor, libre naman. So palibasa yung kawawang mama, kawawang nanay, kawawang tatay, kaysa sila ay pupunta doon sa pribado, hihintayin na lang pagdating ng Martes. But unfortunately, pagdating ng Martes, dumating yung doktor alas 11 or alas 12 na. Pagdating ng alauna, alas 2, palis na naman si doktor. Panibagong antay ka na naman. Ganon kabulosok, ganon kagarapal ang serbisyo ng mga doktor pagdating sa mga health center. Di ba? Pinagmamayabang na tayo ay may mga doktor sa ating mga health center. Pero ang problema yung doktor na nasain, yung pala ay palipas oras lamang doon sa kanyang center. Dahil ang kanyang araw ay ginagamit sa ibang center. Di ba? So, ang tanong, bakit ganon? Kahit tadtarin mo ng sinter ang isang barangay, tadtarin mo ng sinter ang isang lugar, kung yung mga doktor naman na na-assign dyan, palipas oras lang sila doon, 1 oras, 2 oras, 3 oras, palis na. Di ba? Mahirap naman yan. Ganon din sa gamot. Di ba? Kahit punuin mo yung butika ng gamot dyan sa barangay, di ba? Punuin mo na kung anong uri ng gamot. Kung ang gamot na yan ay ultimong paracetamol ay wala, maralamang yung mga gamot sa barangay dapat din sigurong imbestigahan. Baka yung mga gamot na yan sa mga health center, sa barangay health center, baka yung po ay natatangay din po ng flood control. Baka natatangay din po yan ng baha. Baka natatangay din po yan ni doktor. O kaya natatangay din po yan ng mga empleyado sa barangay. Di ba? Kaya kahit gaano karaming gamot ang ipasok mo sa mga barangay ng health center, kung may nagaganap na anomalya, wala talagang magiging magandang serbisyo. Di ba? Kahit lahat ng health center, may mga doktor nga,
Pagkatapos ang doktor ay ginagawang palipas lamang ang health center, 2 oras, 3 oras ay umaalis na dahil siya ay mag-duty pa sa ibang center. Aba, nagkandaloko-loko na. Ayan, okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng 9:02 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas Place. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan, so, okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng 9:06 ng gabi. At bago po tayo magpatuloy, regards po natin itong si Manay Bacordo. Oh, ang sabi niya, "Musta kabayan lahat from Gomborsa." Yan. Oh, regards ko po kayo, Manay. At ang ating butihing abogado na si Manoy Joseph Sia Maganduga ay kami ay nagkita noong isang araw. Siya po ay ating kababayan diyan po sa Partido area. At yung pong si Manay ay siya din ito. Melinda Sia yan. Oh, kaya batid ko na ito po ay kanyang kamag-anak dahil siya po ay isang Bicolano. At ito pong si Manay ay isa ring Bicolana diyan po sa Partido area. Regards ko po kamugabos. Yung mga Gomborsa. Di ba? Gomez, Burgos, Zamora. Napakagandang pangalan ng homeowners. Pero
tawag nung binalibag ba ng tawag doon? O ng hindi malamang pasaway. Kaya yung pong samahan ng Gumborsa ay talagang nakaranas ng tinatawag na hindi tamang turing. Okay, so sinasabi ayon sa Sandigan Bayan, kaso ng flood control tapos ng 6 hanggang 8 buwan. Ay, sabihin natin may file ang kaso sa Sandigan Bayan. Palpasin na po itong October, November, December. Sabihin natin ng January magsimula na. Kaya February na isampa na sa Sandigan Bayan ang kaso. Ibig sabihin, kung 6 hanggang 8 buwan lamang, bago mag-eleksyon sa 2026, September or October, yung mga kaso ng hinggil sa flood control, malamang may desisyon na. Di ba? Kung magkakaroon na po ng decision within 6 or 8 months, malamang pagdating ng December 2026 ay mayroon ng mahatulan ng mabigat na parosa. Maliban dyan, sinasabi nga po na talagang yung ombudsman ay arangkada na ang pag-file ng kaso doon po sa mga pasaway na lingkod bayan, kasama na po ang iba't ibang engineer ng DPWH, ay yung pong kulungan dyan po sa lugar ng Quezon City ay tuluyan na pong pinaghahandaan dahil sa dami na makakasuhan ay talagang dapat lamang paghandaan sila para walang hadlang na sila ay manatili sa kulungan habang nililitis ang kaso. For your information, gusto natin ipaalam sa ating mga kababayan ng kasong pandarambong sa gobyerno, yung kasong tinatawag na graft and corruption, ay wala pong piyansa. In short, kapag kayo po ay napailanan ng kaso ng ombudsman dahil ang excuse me, dahil ang ombudsman ay siyang magiging prosecutor ng kasong ito, mananatili po kayo sa kulungan habang nililitis ang kaso. Naalala nyo ba si Irap? Nakulong sa Campo Crame? Nakulong sa Tanay Rizal? Naalala nyo ba si Gloria Macapagal Arroyo? Nakulong sa Campo Crame? Naalala nyo ba si Bong Revilla? Nakulong sa Campo Crame? Naalala nyo ba si Jingo Estrada? Nakulong sa Campo Crame? Ito po yung may mga kaso ng graft and corruption, Hindi ko lang maalala kung si Leila de Lima ay kaso graft and corruption, parang hindi naman Dahil ang kaso niya ay sa Regional Trial Court. In short, mas mababa ang kanyang kaso dahil siguro po ito sa usapin ng Republic Act 9165. So, gusto ko pong ipalam sa iyo na hindi ko nasubaybayan yung kaso ni dating Senador Leila de Lima dahil hindi po ako interesado. Dahil hindi po ako naniniwala na magagawa ni Leila de Lima ang mga kaso na isinampa sa kanya, dahil kilala ko naman po itong si Manay, na siya po ay dating commissioner ng Commission of Human Rights at siya naman po ay naging secretary ng Department of Justice, at nang siya po ay makulong ay kasalukuyang senador ng Republika ng ating bansa. At naniniwala ko dahil siya naman po ay matinong nilalang ay hindi niya po kayang gawin
ang binintang kasong ibinintang sa kanya sa ilalim ng administrasyong Duterte. Di ba? Kaya po pangkalahatan, hindi po ako nag-interesado sa kaso ni Laila de Lima. So pagkatapos nung panunungkulan ni Pangulong Duterte, lumabas ang katotohanan na si Laila de Lima ay pinawalang sala ng Regional Trial Court and of course ng Supreme Court naman. Kaya lang sayang ng panahon. Sayang ng oras na ginugol niya doon sa loob ng Campo Crame. Sayang yung mga panahon na dapat na pakinabangan ng tama, kaya siya po ay nanatili sa loob ng kulungan diyan po sa Campo Crame din. Kaya doon po sa mga makakasuhan, kung sakasakaling kayo po ay may kasalanan, ay talagang nararapat naman po sa inyo na kayo ay manatili sa loob ng kulungan. Yung the rest naman, yung sinasabi na wala silang alam, wala silang kinalaman, at wala silang nalalaman, at sila po ay makasuhan ng graft and corruption, Diyos ko pong mahabagin, baka magasgas ang inyong kulungan sa inyong panalangin na nakaluhod lagi. Di ba? Kasi hindi ka papayag naman na wala kang kasalanan pagkatapos nandun ka sa loob ng kulungan. Kaya wala kang magawa. Mas magandang ipanalangin na lang natin para ang Panginoong Diyos na mismo ang kumilos para mapawalang bisa ka. Katulad nung ginawa nito pong si kasalukuyang congresswoman o representative ng ML na ito pong si Laila de Lima. So, sana ganun po ang mangyari. Pero the rest, sa dami ng sangkot sa corruption dyan po sa flood control na yan, kung kayo po ay magsama-sama sa isang kulungan, dyan po sa Quezon City, talagang yung po ay sabi nga, gumawa kayo ng kalukuhan, gumawa kayo ng kapalpakan, siyempre may kapalit po yan na kaparusahan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:15 ng gabi. Malapit na po tayo magtapos. 15 minutes ago. Di ba? So, yung pong mga pinag-uusapan natin dito ay itinuturing natin na usapang katotohanan lamang. Yun po usapang huntahan na may kasamang katotohanan. Wag tayo masyadong maging seryoso kasi sinabi ko na po sa inyo nung nakaraang araw ng iyo pong lingkod, umay na po sa usapin ng investigasyon sa flood control. Kaya lang, hindi po natin magawang i-divert o hindi natin magawang sabi nga po yung tinatawag na diversion. Dahil talagang doon papunta yung mga kaganapan natin sa ating bansa araw-araw. Kaya lang inuulit ko, umay na po ang inyong lingkod. Kaya dadako na po tayo dito sa isang editorial. Ang sinasabi po dito sa editorial, dumarami ang PUB o pampasahirong PUB drivers, pampublikong sasakyan na mga drivers ang gumagamit ng Shabu. Babasahin po natin. Maraming driver ng public utility vehicle or PUV ang gumagamit ng illegal na droga, partikular na ang Shabu. Katwiran ng mga driver na gumagamit para hindi raw sila antukin sa pagmamaniho. Masyado raw silang antukin sa pagmamaniho. Bawal masyadong delikado ang ginagawa nila. Dapat sa mga driver na mahuling bangag
sa lisensya, siya buhay habang buhay na pagkansila ng kanilang lisensya. Huwag na sana nilang hayaan makapag-driver pa. Inalalagay nila sa panganib ang buhay ng mga kapwa motorista, pasahero at pedestrians. Mabigat ng parusa ang nararapat sa mga driver na gumagamit ng shabu. Nang makarang Biyernes, isang UB Express driver ang nangararo ng 14 na motorista sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Isa sa mga namatay ng i-drug test, ang PU driver nagpositibo siya ayon sa Quezon City Police District. Gumamit ng Cebu ang driver na si Will de la Serna. Sinampa ng de la Serna ng mga kasong murder, prostrated murder, malicious mischief, abandon of one's victim, and at resistance to a person and authority. Sinampan din siya ng paglabag, Anti-Drunk and Drug Driving Act. Bakit yun lang? Wala po yung Republic Act 9165. Dapat mayroon din. Kita nyo na po yan. Iyon ang sinasabi ng inyong lingkod. Dapat kumilos dito ang pamunuan ng Land Transportation and Land LTFRB, Land Transportation Franchise and Regulatory Board or LTFRB. Kilos po kayo. Ganon din po yung LTO. Dahil kayo po ang may nagbigay ng mga lisensya sa mga drivers na ito, dapat kayo po ang mag-initiate na dapat ang bawat organisasyon, mga transport group, ay isailalim sila every now and then sa tinatawag na random drug testing. O dahil kung ganito ang nangyayari, na di umano ay dumarami ang gumagamit ng mga pampublikong sasakyan, yung pong mga drivers ay gumagamit ng shabu. So ano mangyari sa mga pasahero? Anong mangyayari sa mga motorista sa kalsada? Anong mangyayari doon po sa mga bangag? Parami sila ng parami. In short, delikado po ito sa kalsada, delikado pa ito sa komunidad kung sila po ay magpapatuloy sa paggagamit ng illegal na droga. At inuulit ko po, bilang isang driver, yung pong sinasabi nila na para hindi sila antukin, yung po ay isang kalokohan. Kalokohan po yan. O, di ba? Kung gusto nyo mong hindi antukin, ay di matulog ka ng tama sa oras, 8 oras, isang araw. Pwede ba yun? Kung hindi ka antukin, mag-exercise ka. Kapag ramdam mong inaantok ka, hindi naman siguro masama na magpahinga ka ng konti pagkatapos huminto ka at maidlip. Pwede ba yun? O, lalong-lalo na po kung kayo yung taxi ang dala nyo. O, kaya isipin nyo gagamit kayo ng ipinagbabawal na droga para hindi po kayo antukin. Paano yung mga susunod na araw malulustred ang iyong otak? Dahil napipilitan ng iyong otak na gumana kahit hindi na po kaya. O, di ba? Parang tornilyo yan na malulustred. O, kapag nalustred po yung otak ninyo, ano mangyari? Totally damaged na po yan, katulad nung nangyari dito sa isang yung pong UB Express driver na nang araro ng 14 na motorista at may namatay pa. Gusto nyo bang ganun lagi ang mangyari kung hindi kayo kikilos? O kaya hinihingi po natin na sana ang ating mga local agencies naman, maging yung national agencies tungkol po dito sa mga driver na to, hanggat maaari gumawa na po kayong hakbang habang hindi pa nagkakaroon ng disgrasya sa kalsada o kaya sa loob ng tahanan. Di ba? Yun lang naman ay binanggit po natin yan dahil paulit-ulit
nararamdaman natin na yung droga ay tuloy-tuloy na lumalaganap sa bawat lugar dito sa hindi lang po sa Metro Manila, kundi maging sa probinsya o labas ng ating syudad. Malinaw naman yan, kaya doon po sa ating mga kaibigan, huwag po kayo magbigay ng maling akala tungkol dyan sa illegal na yan. Pag illegal, illegal yan. Huwag nyo na pong gawing legal yan. Dahil pagdating sa dulo, kayo po ay mahahatulan, kayo po ay mabibilanggo. Ito na, no? Ayaw kong patulan, Sinasabi na 56% Pinoy. Nice, bumaba presyo ng pagkain. ICI ILA, live stream, flood scam probe. Ay nako, gagawin nyo na naman complicated yan. Ayaw ko na yan. Ayaw ko nang manood yan sa live na yan. Bagamat ako po ay mamahayag. Pero dyan po sa iba't ibang komento tungkol sa pagla-live na yan, ayan, sabi ko nga po, kapag yan po ay i-live, ay muling magkikreate na naman yan ng pagpanik ng mga iba't ibang sektor na wala pong ibang ginawa kundi mamulitika sa komento ng mga investigasyon na yan sa Kongreso, sa Senado. Ngayon po ay tatawid na po dyan sa tinatawag na Independent Commission for Infrastructure naman. Ito pong tinatawag na ICI. Ayaw ko na pong manood. Umay na po ang inyong lingkod. Mas maganda po tayo ay manood dito po sa eksena ni Derek at Eileen, hiwalay na sa unang birthday ng kanyang anak. Di ba? Usapan si Uwes na po ito. At yung pong sinasabing magdidemanda na, Jillian, sinagot ang tungkol kay Chavit Singson. Di ba? Parang at least may kiliti. Hindi katulad ng flood control na yan na para tayong trompo. Ekot ng ekot pagdating sa dulo. Hihinto lang naman yan. Di ba? Hihinto lang naman yan. Kahit gaano kabilis ng ikot ng trompo. Kapag ito po ay sabi nga po nila, ang trompo ay larong larong Pinoy yan. Larong kanto yan eh. Di ba? Gagawa ka ng trompo. Kaya magkakaibigan kayo, maglaro kayo, kung sino ang magaling, yun ang panalo. Ganon din po ang mangyari dyan sa usapin ng flood control na yan. Sino ba magaling? Yung nasa kasalukuyang nakaupo o yung kasalukuyang naghahabol? Siyempre, ang magaling po dyan, yung nakaupo, yung nasa pwesto, magandang lugar, at tatagilid po dyan, yung hindi nakaupo. In short, kapag hindi mo kakampi ang gobyerno, malamang dihado ka sa laban. Kaya sa natitirang panahon, nito pong si Ferdinand Marcos Jr., less than 3 years na lang, mas maganda sigurong yung pong gustong maupo sa tribuna ng Office of the President, ganun din po sa Office of the Vice President, mas maganda po sigurong pumukos na kayo lahat sa inyong trabaho at ang magiging usapan na lang sa 2028 election. Kasi kung kayo po ay tinatawag na silipan dito, silipan doon, dakdakan dito, dakdakan doon, sayang ang boto ng taong bayan para sa inyo. Napakataas pa naman ang budget tuwing eleksyon. Umaabot ng mahigit 30 billion pesos para pumili ng dapat at karapat-dapat na manunungkulan. Pagkatapos ng eleksyon, hindi dapat ang napipili ng taong bayan. So, nasaan ang lapses? Nasaan ang lapses? Sa Comelec, sa taong bayan, o kung saan? Bahala na kayo mag-isip.
Ayun lang, wala na rin tayong sound. Okay, so malapit na po tayo magtapos. At yung pong ating mga kasama, inuulit po natin. Yung mga kasama po natin sa Paranaque Net Radio, tayo po ay magkakaroon ng 7th anniversary this coming 30, October 2021, October 2025, and of course ang ating kasamahan sa Philippine Digital Media Society Incorporated from Executive Director down to City Director ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na O-Taking, and the same time the first anniversary of PDMSI sa darating na October 30, same time, same place of the nabanggit na lugar. At doon po sa ating mga kasama, doon po sa ating mga unit, ang iba po ay natutulog, ang iba naman po ay gising, yung iba po ay natutulog ng gising. Ibig sabihin, gising nga sila, pero wala naman pong ginagawa. So what happened doon po sa mga unit na yon? Kaya ang atin naman pong pamamahayag ay talaga naman is free para sa lahat. Lalong-lalo na po sa usapin ng online, kung ano po ang ating nababanggit, kung ano po ang ating mga binibitawan, iyon po ay ating sole responsibility. Wala pong halo, walang dagdag, kundi pananagutan po yan ng inyong lingkod. O, di ba? Ako naman po ay ulit-ulit na sinasabi ko, we have a free opinion. May freedom of speech. May freedom of expression. Pero ang sabi naman sa batas, huwag kang lalabag para hindi ka makasuhan. Ganun lang po yan ngayon. Kung ako pa ay lumalabag, kung ako pa ay nagkasala, na alam ninyo, bahala po kayo at yun po naman ay aking haharapin. Whether we like it or not, dapat natin harapin kung tayo nga po ay nagkamali sa ating pagbibigay opinion, sa ating pagbibigay balita dito po sa ating programang Media Patrol. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang
Koy Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,